Pawisan man pati nguso, hindi pansin niyon ni Herlin. Sumubo ulit siya ng kalderetang baka. Pati isipin na malayo yata sa Davao specialty ang kinakain niya ay hindi na niya maintindi dahil sa gutom. After all, it was a free meal at sa kulang-kulang 1,000 lamang na pitahan niya, wala siyang karapatang mamili. Masyado bang maanghang? Tanong ni King. Hindi, okay lang. Binakman niya ang baso ng iced tea, nilagok hanggang kalahati. Paltos man ang dila at esophagus, sumubo ulit siya. Naluluha ang mga mata sa anghang. Tuluyan na niyang inubos ang natitirang iced tea at ibinabad sa bibig ang ice cube na nakuha roon. Sinulyapan niya ang lalaki. Nakakunot ito. You don't have to be polite. Maanghang siguro para sa iyo yan. Ganito kasi ang timplang gusto ni Lolo Ogie. Nakasanayan na rin naming mga kaanak niya. Gusto mo na lang ham sandwich? I will make one for you. Tumindig ang binata. Hindi niya nahintay ang sagot niya. Nakahiga siya ng maluwag. Hindi na pala niya kailangang binuin ang kalderetang baka para maibsan ang gutom. Kinuha ni King ang loaf bread at mayonnaise sa shelf. Pagkatapos ay dinala iyon sa kitchen kung saan nandun ang refrigerator. Nang bumalik ito ay may dalang 2 malalaking ham sandwich. Salamat, kalmadong sabi niya. Ayaw ipahalatang gusto na niyang dakmain ang sandwiches. Gustuhin ko mang ipagluto ka ng bagong ulam, imposible. Hindi ako marunong magluto. Si Aling Trining naman ang taga-asikaso ni Lolo Ogie. Maaga umuwi dahil sa allergy, kaya habang wala siya, ako muna nag-aasikaso sa matanda. Itinuro nito ang itaas. Pareho pala tayo, hindi rin ako marunong magluto. Sa apartment namin magkakaibigan, si Mira ang esperto dyan. Gaano katagal ka nang bilang writer? Casual na tanong nito. Natigilan sandali si Herlin nang maalala ang role na ginagampanan, saka ngumiti. Bago pa lang ako, but I don't work for the magazine full-time. This is a freelance piece. Hinintay niyang magtanong ito kung ano ang magazine, kasama na rin niyon sa script. Pero hindi na nag-urirat pa ang kaharap. Itinuro na lang nito ang natira niyang kalderetang baka. Humingi ng pahintulot na kunin niyon at ito na ang uubos. Nagtataka siguro kung bakit nasa Davao ka. Ito ang nadatan mong ulam. Basta't maanghang, paborito ng lolo ko. Isang putok na naman ang pistolang narinig nila mula sa itaas. Nagitlaw uli si Herlin. Ngumisi si King. Dahil sa ingay ng lagari ko sa ibaba, kailangan niyang gamitin yan. Kung di ay baka bukas pa siya makakarinig. Tumindig ito at nagpaalam na sisilipin lang ang matanda. Habang numunguya ng sandwich, naisipan ng dalaga na usosyohin ang souvenir shop. Sari-saring handicrafts gawang Davao ang naroon at umago ng pansin niya. Maya-maya ay tumunog ang windshield ng pinto at mag-asawang may edad na ang pumasok. Rusty, hindi lang pala souvenir shop ito. May mga antique rin. Pansin ng babae. Pagkatapos ay bumaling kay Herlin na nakamata sa kanila. Papunta na kami sa airport ng pabalik ng Maynila nang mapansin namin ito. Sisilip kami kung may magugustuhan. Ngumiti siya. Nakakaengganyo. Ang napapractice niya sa pagiging customer service staff, kahit sa telepono dapat silang ngumiti para maramdaman ng kliyente ang kausap nila. Yes ma'am, marami kayong mapapagpilian dito. Rusty, tingnan mo ang isang to. Excited na sabi ng babae. Nakatitig sa isang estatwang kahoy. Inukit na balyena. Magandang ilagay ito sa tabi ng swimming pool natin, hindi ba? At tingnan mo ang presyo. Murang-mura. Sabi lamang ng may edad na lalaki. Nasa mga snack na tinda rin ang shop ng mga mata. Talaga hong maganda yan. Lumapit si Herlin sa babae. Napaka-talented talaga ng iskultor niyan. Mayroon pa nga siyang mga obra maestra ng iba pang mga hayop. May Philippine Eagle at ang katatapos lang niyang gawin, isang panther. Matutuwa kayo sa isang yon. Kakaiba. Gusto niyong makita? Sa charming niyang ngiti at convincing sales pitch,
Kakaabirisyete habang lumabas si Herlin ng babae. Kasunod nito ang asawa nito. Nang bumalik si King sa kusina, nagulat ito na hindi natagpuan doon ang dalaga. Dumiretso siya sa souvenir shop at doon naabutang kumakaway si Herlin sa isang napapaalis na couple. Sorry kung natagalan ako, marami kasing kailangan si Lolo. Sino sila? Nakatingin ang binata sa van na ngayon ipapalayo na. Sina Mr. and Miss Sanchez. Kakilala mo? Nagtataka ito. Nope, sumilip sila sa souvenir shop. Magtitingin-tingin lang daw, pero nabentahan ko sila. Isang karton ng soft drinks, 2 kahon ng crackers, 3 bote ng mani, 2 pack ng durian candy. Yung balyena at si Vince. May sukli ang pera nila, kaya pinakailaman ko na ang cash register. I hope you don't mind. Nakangiting sabi ni Herlin. Ang sales pitch ay karugtong na yata ng hininga niya. Mind? Sa loob lang ng 30 minutos ay nakapagbenta ka ng ganong karami at kahit siguro sa isang linggo ay hindi ko magagawa. At pati si Vince binili nila? Hindi ito makapaniwala sa nalaman. Yup, pero putulan tenga nun. Kaya nga lalo siyang naging charming, unique. Nahangising napailing-iling si King. This is unbelievable. Ngayon lang nangyaring na ibenta ang unfinished work ko. Did you give them a discount? Nope, hindi ko nga alam kung magkano mo ibebenta yon. Paano ko magbibigay ng discount? Basta tinasan ko na lang 1,000 ang halaga ng Panthers sa halagang ng Ifugao. You're kidding. Overpricing yun. Hindi, don't worry. They can afford it. May garments business sila sa Maynila. At talaga excited si Mrs. Sanchez sa mga sculptures. Para raw sa bago niyang swimming pool sa bahay. Tamang-tama raw sa party next week. Tiyak na maiinggit daw ang mga amiga niya. Binigyan ko na rin siya ng background kung paano ginagawa ayon. Para maibida siya lalo sa mga amiga niya. Pinigil nito ang humagalpak ng tawa. Background? Do you know exactly how they are made? Nagkibit balikat si Herlin. Inukit gamit ang dekuryenteng lagare. Ipinakita ko sa kanila yung work area mo and they were impressed. Gusto pa nga sanang bilhin ni Mr. Sanchez yung buhay na ahas na nasa kahon. Pero baka hindi pinagbibili yun. Tuluyan ang kumawala ang tawang binata. Talagang hindi. Naku, baka himatayin si Lolo Ogie kapag nawala si Kay Marthag. Oh boy, you really are something. Sabi pa nito. May kung anong ibig sabihin sa mga mata nito. Pero hindi iyon napansin ng babae. Ang isipin niya ay inagaw ng susunod na hakbang para sa talagang dahilan ng ipinunta ni Rito. Hindi iyon nakaligtas sa paningin ni King na hindi inalis ang mga mata sa kanyang mukha. May problema ba? Bumuntong hininga siya. Malaki. Hindi ako maaaring bumalik sa Maynila hanggat hindi ko na na-interview si Banjo Pastrana. Nakagat niya ang dila. Muntik nang dumulas doon ng totoong pakay. Kung di siya babalik hanggang Lunes, wala akong lugar na matitigilan dito. Sa rest house kasi ako dapat titigil. Pero kung wala siya... Look, matutulungan kita sa problema mong yan. Kung papayag ka, may bakanting pinto na upahan para sa ipang shop. Simple nga lang pero may sariling banyo at tulugan. Pwede mong matirhan para sa 2 araw na ipaghihintay mo kay Banjo. Naghintay ito ng reaksyon mula sa kanya. Lumiwanag naman ang mukha ng dalaga. Talaga? Walang problema kahit pakubo lang yan. Ang importante may matutulugan ako. Sige, pero murahan mo lang ang upa sa akin ha. Medyo kasi kapos na ako sa budget na ibinigay ng opisina namin. Pagsisinungaling niya. Ayaw niyang malaman ng kaharap na sariling pera niya ang kinakapos na. Ngumisi ang binata. Tiny wrinkles around his eyes made him look sexier. As a matter of fact, libre kitang patitirhan doon. Sabihin na nating komisyon mo sa naibenta kanina. Kasama na ring bonus ang pagkain. Wala ka nang iintindihin. Namilog ang mga mata niya. Hindi makapaniwala sa swerte. Saved by the bell ang natitiran niyang pera. Oh, you're heaven sent. Pambobola niyang totoo sa kausap.
No, you are. Timing ang pagdating mo. Kailangan ko na makakatulong dito habang may sakit pa ang cook ni Lolo Ogie. Kung okay lang sa'yo, pwede mo ba akong asistehan sa souvenir shop? May kukulang sweldo iyon. Hindi kasi kasali sa komisyon na sinasabi mo kanina. Nag-thumbs up siya. Hindi lang alam ng kaharap kung gaano ka-okay sa kanyang alok nito. Ilang sandali pa nga at ipinasok na nilang dalawa ang mga gamit ni Herlene sa nasabing silid. Nang mapagsolo ay sakalang pinagbasda ng dalaga ang paligid. Malinis naman ito kahit maliit. Tama lang ang paglagyan ng ilang paninda at tulugan na rin ng tagabantay. Pero sa kanya, it was home sweet home kaysa gumala siya sa kalye o matulog sa kotse. Kapag umaatake ang paninisi sa sarili, ay kaagad niyang itinatabi iyon. Walang oras para sa sisihan. Nandito na siya. Dapat niyang isagawa ang plano ng may higit na determinasyon. Pagkatapos niyang maisabit ang mga damit sa kabinet at maitabi ang ilang abubot, nagpalit siya ng damit at sapatos. Naginhawaan ng mga paa niya ngayong nahubad na ang high-heeled shoes at nakapagpalit ng flat na sapatos. Suot ang jeans at puting t-shirt, bumalik siya sa souvenir shop para hanapin si King at makipagkita sa lolo nitong may-ari ng lugar. Full volume ng TV sa itaas ang sinundan ng dalaga para matunto ng lugar ng matanda. Hindi niya matagpuan sa ibaba si King kaya tumuloy na siya roon. Pumasok siya sa isang bukas sa pinto. Pinagmasdan habang dumadaan ng isang malaking painting sa dingding. Sigurado siyang hindi yun gawa ni King dahil may kulamaan na ito pero pwedeng masabing orihinal na kopya. Ang inikala niyang maliit na silid ay malaki pala at isang library. Wala roon ang lolo ng binata. Sa halip ay ilang artworks ang nakita niya kasamang matataas sa bookshelves. Nakakasurpresa na ang itaas pala ng maliit na gusali, bagaman luma ay naglalaman ng mga dekalibreng gawa ng sining. Sa sulok ng silid aklatan ay may dalawang malalaking couches. Sa pagitan ay may isang coffee table na gawa mula sa malalaking katawan ng puno. May iba't ibang disenyo tulad ng jars at pots ang nakadisplay sa paligid. Iisiping ang lugar ay isang tanggapan ng provincial mayor kaysa sa itaas lamang ng isang souvenir shop. Floor to ceiling ang bookshelves na gawa ng makintab na kahoy. Sakop halos lahat ng available na espasyo sa dingding. Puno ito ng mga libro na pulos hardbound. No doubt, ito ang tanging kayamanan ng lolo ni King. Budong na iisipin. May mga tao talagang nag-uubos ng pera sa libro at kung siya man ay pagpipiliin, ganito rin ang gagawin niya. Likas na bookworm ang dalaga. Nakakita siya ng isa pang pinto. Bukas iyon at may isang hospital bed malapit sa bintana. Doon ay isang pares na may itim na matang nanonood sa kanya. Ngumiti siya. Hello, ako ho si Herlene. Pwedeng pumasok? Masayang sabi niya sa matandang lalaki na naroon. Sa tingin ko'y nasa loob ka na iha. Pilosopong balik ng matanda, walang halong galit sa tono. Pilyong pagbibiro lamang. Halika, lumapit ka at nang mapagmasdan kitang mabuti. These old eyes aren't how they used to be. Anito sa perpektong Ingles. Lalong kumumpirma sa unang impresyon niya nang makita ang sarkastikong libro. Hindi simpleng matanda ang lolo ni King. Herlene ba ika mo? Buong pangalan ba yan o palayaw? Ang mga mata nito'y nakangiti, bagaman seryoso ang mukha. Buong pangalan ho, aniya habang pumapasok sa silid at papalapit sa kama ng matanda. Simputi ng bulak ang buhok nito pero hindi nakakalbo. Ang balat niya ay kulubot na pero maitim na mata ay nagpapakita ng vitality at katalinuhan sa kabila ng katandaan. Inangat ng matanda ang remote control at pinindot. Nawala ang sound ng TV. Ako si Ogie, pero karamihan dito sa lugar namin ay tinatawag akong Lolo Ogie. Hindi dahil pari ako. Ang katotohanan ay isang katerba ang apo ko dahil itinuturing akong ama ng bayan na ito. Kahit may mga dating mayor diyan, di rin tawag sa akin. Iyan na rin ang tinatawag mo sa akin, Herlene. May pagmamalaki sa tinig nito. Hindi ipinagtataka iyon ni Herlene.
Sa nakikita niyang talino ng kaharap, malamang ang iginagalang ito sa kanilang lugar, kahit hindi ito mayaman tulad ng mga pastrana na pakay niya. Hindi niyo na ho sana pinatay ang TV. Huwag niyo hayaang makaistorbo ako sa panonood. Hinahanap ng mga mata niya ang pwesto ng aparato. Sa halip na isang set ang makita na 6 na telebisyon ang naroon. 2 ay blanco pero ang 2 ay nagpapakita sa screen ng loob ng souvenir shop. At ang 2 pa ay nakamonitor naman ang labas. Akala ko'y TV ang... Nalito siya sa mga aparato. Surveillance equipment, sagot nito. Walang pumupuslit sa mga matang ito, pati ang pagkakasundo niyo ng apo kong si King doon sa kitchen. May panunukso sa nakangiting mga mata nito. Kanina pa pala silang napapanood nito sa mga monitors na iyon. Tumikhim siya. Itinago niya ang pamumula sa biro ng matanda. Very accommodating ho siya, lalo na sa estrangherong tulad ko. Pinilit niyang maging simpleng tugon lamang iyon kahit alam niyang ang atraksyon sa binata sa unang pagkikita pa lamang dito ay hindi maipaliwanag. Humalakhak si Lolo Ogie, buo at pumuno sa silid. Hindi iyan ang nakikita ko. Gusto kita, iha. Palagay agad ang loob ko sa'yo. Tell you what, pakasalan mo ang apo ko. Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. At dito na po nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.